Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Hebreo, Kabanata 9, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pagkikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak sa unang araw ng isang linggo, Panginoon. Salamat sa panibagong buwan ng aming mga buhay, na ikaw, Diyos, ay patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, at pagalingin sa mga karamdamang kanilang nararanasan sa pagkakataong ito. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin. Amin ang inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, lalong-lalo na kung sila ay nagmumotor, nagdadrive. Lord, patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo po silang ingatan ng masadaan upang makarating sila ng maluwalhati sa kanilang pinapasukang trabaho, Panginoon. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, nalalapit na po ang pasukan ng mga estudyante. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang mga estudyante na magsisipasok. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Gayon din po ang mga magulang, Panginoon, na ngayon ay naghahanap ng kanilang mga pang-tuition sa kanilang mga anak. Pagpalain mo sila financially, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay makapag-enroll ang kanilang anak sa mga paaralan, Panginoon. Gayon din po ang mga teachers na maghahanda upang sa susunod na linggo sa pagpasok ng mga estudyante ay nakaready na po sila, Panginoon. Mga classroom, whiteboard, blackboard, at lahat ng mga pangangailangan sa paaralan. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kaayusan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy naming itinataas sa inyo
ang lahat ng aming mga kaibigan na nasa mga matatanda, Panginoon, ang mga senior citizens, na patuloy mo silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Pandungan mo sila sa iyong mahabaging kamay upang hindi sila mahamugan ang kanilang mga ulo, Panginoon, at sila hindi magkakaroon ng karamdaman, Panginoon. Gayunin po ang mga bagong silang, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang proteksyonan sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming bayan, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa bansang Pilipinas. Puslusin mo ng pagpapala, Diyos, ang bansang Pilipinas upang ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng kapayapaan sa politika, Panginoon, na magkakaisa ang bawat politiko. Walang bangayan, Panginoon. Nawa ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa mga politikong ito upang sila'y gagawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa. Maraming salamat po, at patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Malayo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Nagtiis sila sa malayong lugar para lang sa kanilang mga mahal sa buhay, na hindi sila maghihirap, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayang ito, at proteksyonan mo po, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang laging maghari sa kanila, sa kanilang buhay sa ibang bansa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na nag-migrate sa ibang bansa. Nag-migrate sa Canada, sa US, at sa ibang panig ng mundo, Panginoon. Ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito, na hindi sila mapahamak sa anumang sa ibang bansa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Handa ka na ba? Ayan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Handa ka na ba? Handa ka na bang humarap sa Diyos kung ikaw ay mamatay? Yun, no? Alam mo na ba ang tindi at kabayaran ng kasalanan mo sa harapan ng banal na Diyos? Alam mo na ba kung paano maliligtas ang isang tao? Kaibigan, mahalaga ang tanong na yan. Dahil ayon sa Biblia, sa Hebreo, Kabanata 9, talatang 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So ang magiging hatol sa karamihan, mga kaibigan, ay sa impyerno dahil sa kasalanan. No? Dahil sa kasalanan. So ang hantungan natin ay sa impyerno. Ayon sa Habakuk 1, talatang 13, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Ngunit pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat sa hindi nakikinig. Ang Diyos ay matuwid at makatarungan, mga kaibigan. Ayon sa Salmo 11, talatang 7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid. No?
Minamahal niya ang mga gawang matuwid. Ang kanyang mukha ay mamamasdan ng matuwid. Ngunit, mga kaibigan, ang Panginoon ng mga hukbo ay itinaas sa katarungan, at ang Diyos na banal ay napatunayang banal sa katuwiran. Ang tao ay makasalanan at nararapat sa kaparusahan. Ayon sa Roma, Kabanata 3, talatang 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kami lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming basahan lamang, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, mga kaibigan, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Pinapakita sa mga talata sa itaas ang tindi ng kasalanan ng mga tao. Lahat ay nagkasala, mga kaibigan. Lahat tayo ay nagkasala. At lahat ng pagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay walang saysay. Mga kaibigan, ito ang sampilan sa 10 utos ng Diyos ayon sa Exodus 23 hanggang 17. Huwag sumamba at yumukod sa Diyos-Diyusan, larawan o rebulto. Bawal talaga ang mga Diyos-Diyusan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Kaibigan, nagnanakaw ka na ba? Huwag kayong magsinungaling. Lying is in. Ang mga ibang mga kasalanan, mga kaibigan, katulad ng paglalasing, pag-aabuso sa katawan, paninigarilyo, paggamit ng bawal na gamot, pagkainggit, panlalait, pagkasakim, pagsusugal, chismis, pagmumura, may galit o puot sa kapwa, walang oras sa Diyos. Yun po ang mga ibang mga kasalanan. Pero ayon sa Roma 1, talatang 28 hanggang 32, at palibhasay, hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa chismis, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, na mga suwail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi dapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa,
Nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayon mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Isang paglabag lang ay sapat na para itapon tayo sa impyerno, mga kaibigan. Isang paglabag lang. Ayon sa Santiago, Kabanata 2, talatang 10, no? Ano ang sinasabi sa Santiago? Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. So, ito ngayon ang dakilang suliranin. Ayon sa Kawikaan 17, talatang 15, siyang nagpapawalang sala sa masama. No? Nagpapawalang sala sa masama. At siyang nagpaparusa sa matuwid. Ay kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. So malayong gagawa ka ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari iyan, kaibigan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Dahil guilty ka talaga, kaibigan. Dahil guilty ka. At ang Diyos ay matuwid. Ang kaparusahan mo ay impyerno. Di ba? So paano ka ngayon aariing matuwid sa harapan ng Diyos? Ang hinihingi ng Diyos ay perpektong pagsunod sa kanyang utos at ganap na kabayaran para sa iyong mga kasalanan. Hindi mo ito kayang ibigay, kaibigan. Hindi natin kayang ibigay ito. Ang tanging pag-asa natin, mga kaibigan, ang mabuting balita. Ang mabuting balita. Habang pinapanatili ang kanyang kabanalan at katuwiran, pinapagtibay din ng kasulatan na ang Diyos ay pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig, mga kaibigan, siya ay tumugon sa suliranin ng tao. Ayon sa unuhan, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 10, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kaibigan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ayon sa Biblia sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan, mga kaibigan, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Matatagpuan lamang kay Hesukristo ang ating kaligtasan. Banal ang Diyos, mga kaibigan. Banal ang Diyos. At hindi niya tatanggapin ang makasalanan. So, ang mabubuting gawa mo ay di sapat upang bayaran ang kasalanan mo. Hindi mo kayang iligtas, no? Hindi mo kayang iligtas o hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa puot na darating, mga kaibigan. So, ang mabuting balita ay inabot ng Diyos
sa kanyang pag-ibig. Ang makasalanan ay di karapat-dapat na tulad natin, no? Tulad mo at ako, no? Nanaog si Jesus, mga kaibigan, dito sa lupa. Tinupad ang ganap ng ang kautusan, no? Namatay siya sa krus at dumanak ang kanyang dugo upang bayaran ang iyo at ang aking kasalanan. Sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, mga kaibigan, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ayon sa Hebreo 22. Inako ng Diyos ang kaparusahan na dapat ay sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Tingnan mo, ang galit at puot ng Diyos Ama laban sa ating mga kasalanan. At nabuhay siyang muli sa ikatlong araw bilang patunay na sapat na ang kanyang ginawa at upang ipahayag ang kanyang pagtatagumpay ayon sa 1 Korinto 15. Ay, sabi sa mga gawa, nasusulat sa mga gawa, 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin, no? Ang nararapat na tugon sa mabuting balita. Pagsisisi. Pagsisisi, kaibigan. Ito ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapahayag na ikaw, ako, ay makasalanan. Ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita at tutungo sa pagtalikod sa iyong makasalanan na iyong iniibig noon. Ayon sa mga awit, Kabanata 51, talatang 3 hanggang 4, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At kanilang sinabi, manampalatayat ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ayon sa mga gawa, 16, talatang 31. Kaya't ikaw, kaibigan, ay magsisisi at mananampalataya sa kasapatan ng dugo at ganap na katuwiran ni Hesukristo. Idadamit niya sa iyo ang kanyang katuwiran at ikaw ay patatawarin ng Diyos. Sa pamagitan ni Jesus ang puotang Diyos sa iyo. Dahil sa iyong mga kasalanan ay mapapawi at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At bibigyan ka niya ng bagong puso upang ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos at patuloy na tumalikod sa kasalanan.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga salita mo na aming napagbubulay-bulayan tungkol sa pagsisisi at pananampalataya. Maraming salamat o Diyos sa iyong pag-ibig na patuloy mong inialay sa amin. Wala kaming kami Panginoon ay ang dapat parusahan dahil kami ang nagkasala. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, isinakripisyo mo ang kaisa-isa mong anak upang kami ay tubusin. Panginoong Hesus, naway matutunan po namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan po namin na makontento dahil hindi na mahalaga kung ito man ay maliit o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante, Panginoon, ay ito'y galing sa aming Diyos na tagapagligtas. Panginoong Hesus, na ay nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po na kayo ng makapangyarihang Diyos at mapagmahal ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, aming ipinapanalangin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas para sa kanilang pagbabagong buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang iyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.